Salamat po muli sa 25 Lodi, at Askal, kung hindi ako nagkakamali pangatlong bigay mo na ito sa akin, ang pogi-pogi mo talaga. Salamat mga Lodi sa pag-like at pag-comment, hayaan niyo po at sisikapin kong makapag-upload ng araw-araw, medyo mahaba-haba pa po ang ating kwentong gagawin, salamat. Ika-172 kabanata sa pagpapatuloy. Nakatingin sa kalaban si Haeryeong at sinabing nanginginig sa kanyang isip na sa ngayon, walang sinuman sa Iron Sword Baek family ang makakaharap sa halimaw na yon. Nakangiti ito habang sinabi pa ni Baek Haeryeong sa kanyang isip na sa ganitong takbo ng mga pangyayari, ang aming Iron Sword Baek family ay tuluyang mawawasak ngayon. Mabilis itong sumugod at sinabi na ngayon, bilang huling pagbati, inumin ko rin ang iyong dugo. Napasigaw ang lalaking ito habang nagulat sa kanya si Haeryeong at sinabi na asawa ko. Haharangin ko siya, kaya please tumakas kayo agad. Pumikit ito at naalala ang nakaraan. At sinabi niya sa totoo lang. Hindi na ako umasta bilang lalaki mula nang makilala kita. Palagi kang mas malakas kaysa sa akin at mas kumpiyansa kaysa sa akin. Dagdag pa niya na higit sa lahat, ikaw ang pinakamaganda sa lahat. Dahil palagi akong kulang bilang iyong asawa, hindi ako naging tiwala sa sarili ko. Kaya nga, bilang iyong asawa, ipapakita ko sa iyo ang pagkalalaki ko. Marahil dumating na ang pagkakataon ko upang ipakita ito. At pagkatapos tinamaan ito sa kanyang tiyan ng espada ng isang absolute master. At napasabi pa ang asawa ni Haeryeong na pakiusap mabilis na daw silang tumakbo, asawa ko. Nakangiti ang demonyong ito at sinabi, habang nagtatalsikan ang dugo sa kanyang muka, na ikaw pala ang asawa ng bayaning ito. Bilang aking huling paggalang, kinakailangan kong wakasan ang iyong buhay. At pagkatapos hinatak niya ito sa katawan ni Dumusang, na ikinagulat ni Haeryeong at napasigaw na asawa ko. Tumawa ang demonyo ng malakas at sinabi na dugo. Napakasarap daw pala ng kanyang dugo. Mabilis na tumatakbo si Baek Dugoon at sinigaw na ama. Tumalon sa ere ang absolute na Blood Demon, tumatawang sinabi na tama na ang aming pagbati. Babalik ako matapos ang 2 oras at papatayin kayong lahat. Hanggang sa oras na yon, gawin niyo ang lahat para makatakas. Sinigaw ni Baek Dugoon. Na ikaw na demonyo ka, tumigil ka. Mabilis namang pinigilan siya ng kanyang ina, at nakapikit na sinabi na tumigil na daw siya. Lumingon ito at sinabing may luha sa mata na ina. Bakit mo ako pinipigilan? Kailangan kong ipaghiganti ang aking ama. Umiiyak din itong sinabi sa kanya na hindi mo ba naiintindihan? Hindi man lang natin maabutan ang bilis ng pagkilos ng demonyong iyon. Dagdag pa niya na sa ngayon. Kailangan nating makaisip ng paraan para maiwasan ang ganap na paglipol ng ating Iron Sword Baek family. Nanginginig si Baek Dugoon na nakatingin sa kanyang ina at sinabing may luha sa kanyang mata na ina. Sinabi pa na umiiyak ni Baek Haeryeong at naiinis na kaya mo bang talunin ang kalaban na hindi man lang nagawa ng iyong ama ang kahit ano. At sinusubukan mo bang tapusin ng habang buhay na debosyon ng iyong ama. Ang origin sect sa iyong henerasyon. Mabilis na ibinaling ang katawan nito at sinabi na hindi ko ito naisip ng mabuti, ina. Mula sa likod sinabi naman ni Joryeong na big sister. Lumingon ito ng tingin at sinabi habang lumuluha na kung sinusubukan mo akong bigyan ng simpatya, huwag na. Dapat nating isipin muna kung paano tayo maliligtas. At pagkatapos tumingin sa kanyang asawa na wala ng buhay na tahimik lamang. Dagdag pa niyang sinabi habang may luha sa kanyang mata na hindi ko sasayangin ang buhay na ito na iyong iniligtas, mahal ko. At salamat sa lahat. Tumungo ito at taimtim na pumikit. At tumingin kay Baek Yeye at sinabi na pumili ng 4 sa pinakamabilis na mandirigma at ipadala sila sa lahat ng direksyon ngayon din. Tumugon ito at sinabi na okay. At pagkatapos makikita ang anino nila sa itaas ng bubungan. At sinabi ni Baek Yeye habang makikita ang 4 na ito na tulad ng iyong utos, tanging ang pinakamabilis lamang ang aking isinugo. At dapat silang makapag-request ng tulong agad-agad. Sinabi sa kanya ni Baek Haeryeong na sana nga. Sana maging maayos ang lahat. At pagkatapos nagulat ito at napasabi sa kanyang isip. Na isang presensya ng kalaban. Na ang isang Blood Demon ay mabilis na napunta sa kanyang gilid na ikinagulat nito. Na ang 4 na inutusang humingi ng tulong ay sabay-sabay na napaslang ng mga Blood Demon. Nagulat silang dalawa na sina Baek Yeye at Baek Haeryeong nang makita nila ito,
at napasabi pa si Baek Hyeryong na tiyak na nilagay na nila ang mga bastardong iyon ang Heaven and Earth Net bago pa man makalabas ng Iron Sword Baek family. Napasabi si Baek Yeye na hindi ito maaari. Dagdag pa niya na kung hindi man lang tayo makahingi ng tulong sa gobyerno sa sitwasyong ito, tayo ay. Naiinis namang sinabi ni Baek Hyeryong na 1 oras na ang lumipas. Kung sakaling dumating at muling atakehin tayo ng mga hayop na yon, tiyak na mawawasak na ang Iron Sword Baek family. Makikita ang pavilion na ito at isang tao ang nagsasalita na buwisit. Narinig ko talaga. Babalik ang mga demonyo. Ano na ang gagawin natin ngayon, Hyungnim? Sa tingin ko hindi na tayo pwedeng magtago. Ang nagsasalita pala ay ang 3 bugok na sinabi pa ng isa na silang lahat ay mamatay. Sinabi naman ang nasa gitna na lintik. Sino nga ba ang mag-aakala na aatakehin ng mga halimaw ang Iron Sword Baek family ng ganito? Mamamatay na ba talaga tayo ng ganito? Biglang napaturo sa itaas ang kalbo at sinabi na teka. Tingnan mo roon, Big Brother. At nagulat ang dalawa ng ito ay tumingala. Habang sinasabi ni Baek Yeye na mas mababa sa 1 oras na lang ang natitira. Tiyak na mas marami ang darating sa pagkakataong ito. At siya ay nagulat pati na rin si Baek Hyeryong at sinabi na teka lang. Ang bastardong iyon ay na makikita ang ating bida sa ere na naglalabas ng kanyang enerhiya at napasabi pa si Baek Yeye na huwag mong sabihin sa akin na siya ay si. Nanlaki naman ang mga mata ng pamilya ni Hyeryong at sinabi na imposible. Napasabi naman ang anak ni Joryeong na siguradong siya daw ay si Song Wika naman ni Baek Dugoon. At makikita ang ating bida na nasa ere na napasigaw sila na Song Woo-moon. Makikita ang mga bangkay na ito habang binibilang ng ating bida. At sinabi sa kanyang isip na may higit sa 200 bangkay sa harap ko ngayon. Dagdag pa niya na makikita ang mag-inang ito na ang mga taong malapit sa akin. Lahat ng inosenteng tao na hindi pa nakakatikim ng kahit anong martial arts ay brutal na pinatay ng mga hayop na yon. Tumindi ang galit sa muka ng ating bida at sinabi pa niya sa kanyang isip na Heavenly Martial Sect. Sinabi mo bang ang dahilan ng pag-iral nyo ay upang magsanay ng martial arts na higit pa sa iba pang mga sekta? Hindi. Grupo lang kayo ng mga baliw na nahuhumaling sa martial arts. Napalaki ng mata si Hyeryong nang makit niya ang ating bida at napasabi pa na isang bata na hindi pa nga umaabot ng 30 taong gulang ay nakalampas na sa absolute level. Hindi pa nga ako nakakarating sa absolute level. Pero siya ay nakalampas na nito. Umiiyak namang sinabi ni Baek Yeye na second cousin. Tulad ng inaasahan, hindi ka namatay. Talagang buhay ka nga. At sinabi sa kwento na nang humiram si Song Woo-moon ng lakas mula sa White Lotus Matchless Regiment at sa mga escort warrior ng pamilya Song upang salakayin ang atrocious sandstorm, sinabihan niya sila na huwag ipaalam sa kahit sino na buhay pa siya. Maliit na bahagi lamang ng pamilya, Iron Sword Baek ang nakakaalam na buhay pa si Song Woo-moon. Habang nawawala siya sinabi niya na ngayon na nandito na ako, wala nang dahilan para tumakas ka pa. Baek Yeye, iwan ko sa iyo ang paglilinis ng lugar na ito. Babalik din ako agad. Umiiyak na sinabing hindi makapaniwala ni Baek Yeye na oo. Second cousin. Na ikinagulat din ito ni Baek Hyeryong. At nangangalit ang ngiping sinabi sa kanyang isip na hindi man lang niya ako nilingon, pati na ang pamilya ko, nang makita niyang nakalaya na kami. Kung gusto niya, pwede niya kaming asikasuhin kahit kailan niya gusto. Tumungo ito at sinabi pa sa kanyang isip na kami ba, na dating namumuno sa Iron Sword Baek family. Naging ganito na lamang kahalaga sa kanya. Sinabi ni Baek Dugoon habang nakatingala na nagluloko ba ang mga mata ko. Tumugon ang katabi niya na hindi ka nagkakamali. Buhay pa siya. Nakatingalang sinabi din ni Joryeong na at ang mas nakakagulat, ginamit niya ang Void Step. Isa na ba siyang Fearless Master ngayon? Napasabi naman sa kanyang isip si Baek Hyeryong na Song Woo-moon. Sa huli, nalampasan niya si Lolo Baek Sang-hoon at naging isang Fearless Master. At pagkatapos siya ay napakagat sa labi na nainis. At sinabi sa kanila na sa ngayon, dapat ay maayos na ang lahat. Tulad ng sabi ni Song Woo-moon, ayusin na natin ang lahat. At dito na po nagtatapos ang ika-172 kabanata. Ika-173 kabanata sa pagpapatuloy.
Mabilis na umalis ang ating bida na makikita siya sa hangin. At siya ay may nadaanang kalaban at sinabi sa kanyang isip na 20 blood demon ang nakapalibot sa Iron Swordbike family. At pinapalibutan ba nila ang Iron Swordbike family upang takutin ang mga tao hanggang sa dumating ang natitirang mga blood demon? Seryosong nakatingin siya dito at sinabi pa niya sa isip na ako mismo ang papatay sa kanila. At bumaba siya sa harapan nito at nagulat ang blood demon sa kanyang paglitaw. At agad na inatake niya ito na napasigaw ng sakit. At mabilis na lumipat ang ating bida sa iba. Na makikita ang kanyang muka at sinabi sa kanyang isip na bago ako pumunta sa lugar kung saan pinakamalakas ang enerhiya ng mga blood demon. Aasikasuhin ko muna ang mga ito. Makikita ang mga punong ito at may nagsasalita na left demon. Natakot mo na ba sila ng sapat? At tumugon ito at sinabi na dahil lubos silang natakot, napakasarap ng lasa ng kanilang dugo. Dagdag pa niyang sinabi habang nakangiti na dahil mas lalo silang natatakot ngayon, tiyak na mas masisiyahan ka, Muhunim. Napangiti si Muhu at sinabi na mabuti. Pagkatapos, iinom na tayo ng dugo ng ibang mga hayop na iyon. Sinabi naman nito na kami na ang mangunguna sa pagkakataong ito. At napasigaw pa ng dugo. Ang nasa kanyang mga nasa likuran. At biglang may lumiwanag. At ang mga enerhiya na parang mga bulati ay mabilis na papunta sa kalaban. At tumama ito sa mga ulo ng mga blood demon. Napasabi ito na ano to. Bumaba ang ating bida sa harapan nila at sinabi na hindi na kailangan pang pumunta sa Iron Swordbike family. Sinabi pa niya habang hawak ang golden sword na dahil dito rin naman kayo mamamatay. Sinabi naman sa kanya ni Muhu na ikaw pala si Song Wumoon. Dagdag pa nito na umalis na kayo rito. Ako na ang bahala sa bastardo na yon. At pagkatapos humampas ito ng kanyang hawak na itim na enerhiya na parang latigo. At sinabi sa kanya na, subukan nga natin kung gaano kakalakas. Mabilis na iniwasan ito ng ating bida na ito ay tumalon sa ere. At siya ay napunta sa likuran ni Muhu na ihahampas ang kanyang espada dito. Napalingon si Muhu sa kanya at sinabi na napakabilis daw pala niya. Pinaikot niya ang kanyang enerhiyang latigo sa kanyang harapan. At pinapunta niya sa ating bida. At napasabi siya sa kanyang isip na hindi ko inakala na magagawa niyang sundan ang bilis ko at makalikha ng ganito karaming nakatagong sandata sa loob ng maikling panahon. At agad naman siyang gumawa ng kanyang Golden Castle, Iron Wall, upang harangan ang ginawa nitong pag-atake sa kanya. Habang humampas na naman siya ng kanyang sandata, sinabi pa niya sa ating bida na ano to. Hindi ka panipaniwalang espadang pananggalang. Pinaikot nito ang kanyang enerhiyang latigo sa pananggalang ng ating bida. Sinabi ng ating bida sa kanyang isip na nabalot na niya ng buo ang espadang pananggalang. Ano na naman ang binabalak niya? Nakangiting sinabi nito na ngayon na. Tulad ng plano, salakayin niyo ang Iron Swordbake family. Tumugon ang left at right demon na okay. Naiintindihan daw nila. Dagdag pa nito sa kanilang isip na hindi natin kayang makialam sa laban ni Muhunim. At mabilis itong mga kumilos at pumunta sa Iron Blade Bike House at sinabi na ngayon, tara na. Napatingin ang ating bida sa kanila at sinabi sa kanyang isip na kaya gusto niya akong ikulong dito habang inaasikaso ng mga hayop na iyon doon. Nang biglang makikita ang mata ni Yunha na lumiwanag. At malakas itong umungol na napahinto ang mga sumugod na blood demon at kaagad na kinagat ni Yunha ang mga ito. Habang umatake ito kay Yunha napasabi pa na ang puting tigre na ito. Hindi siya isang karaniwang halimaw. Dagdag pa nito na salakayin ito ng sabay-sabay at patayin. Sinabi ni Left Demon habang nasa ilalim ni Yunha na ngayon na. Tatasakin daw niya ito sa kanyang puso. Ngunit nagulat ito nang makita niya si Mara na hahampasin siya ng kanyang espada at sinabi ng kalaban na ano daw ito. Si Death God. Sinabi sa kanya ni Mara na ang lakas ng loob mong puntiryahin ang puso ni Yunha. Napasabi ito sa kanyang isip na ang puta na ito ay malakas. At pagkatapos sinigaw nito na lahat kayo, salakayin daw siya at inumin ang dugo ng putang yon at ng halimaw. Tumalon ito sa kanila habang ihahampas kay Yunha ang espada at sinabi pa na ibigay daw nila ang dugo nila sa kanila. Dagdag pa nito sa kanila na patayin ang mga ito. Habang nakatali ang iron wall ng ating bida sinabi sa kanya ni Muhu na ang pananggalang na espada mo ay maaaring maganda. Pero dito na ito nagtatapos.
At mukhang hindi ito sapat na malakas para matagalan ang pinahusay kong dugo ng lambat na ki. Sinabi ng ating bida sa kanyang isip habang nasa loob ng kanyang iron wall na bagamat siya ay isang peerless master na dalubhasa tulad ni Nagamak at ng Chosa Palace leader, may isang bagay na naiba sa kanya. Isang bagay. At pagkatapos nagipon siya ng kanyang enerhiya sa kanyang dulo ng daliri at gumamit ng Golden Castle Enhanced Finger na itinutok niya ito kay Muhu. Nagulat ito nang makita niya ang ginawa ng ating bida na malapit na itong tumama sa kanya. Naiwasan niya ito habang tinitingnan at sinabi na ito daw ay masyadong mapanganib. Hinawakan niya ang kanyang light sword ng mahigpit at sinabi na tingnan daw nila kung hanggang kailan siya makakatawa ng matagal. Hinampas niya ang kanyang espada at nagpakawala ng slash na enerhiya. Pinaikot ni Muhu ang kanyang latigo at nagawa niya itong ipawalang bisa at sinabi pa niya na three sword napaka-interesante. At pagkatapos ay mabilis na napunta sa kanyang likuran ang ating bida na pinagmamasdan ni Muhu siya. Naharang na naman niya ang ginawa ng ating bida habang tumatawa ito at sinabi pa na ano daw ang nangyari. Bakit daw siya ay bumagal kaysa sa una niyang ipinakitang bilis kanina? Naiinis ang ating bida at sinabi sa kanyang isip na ito ba ay dahil sa amoy na tumutusok sa aking utak. Kaya daw ba bumabagal ang kanyang mga galaw? Sinabi pa niya habang makikita si Muhu na nakangiti na hindi. Ito ay hindi isang amoy. Ito ang dugong dumadaloy sa katawan ng taong ito. Dagdag pa niya sa kanyang isip na ang panloob na kinang taong ito ay pinahihina ang aking di matitinag na Celestial Master Immortal Art. Dagdag pa niya na makikita siya na ito ang dahilan kung bakit siya naiiba. Ang kanyang pag-iral mismo ang aking pinakamalupit na kaaway. Tumatawa si Muhu at sinasabi sa ating bida na ano ang iniisip mo ng ganun katindi. Dagdag pa nito na nag-aalala ka na ba sa kamatayan? Kung ganun, napakatalino mo naman. Napasabi ang ating bida sa kanyang isip habang nangangalit ang mga ngipin na kailangan ko itong tapusin agad sa lalong madaling panahon. At baka malaman niya ang kondisyon ko. At nilagyan niya ang Golden Sword ng aura. At umatake siya ng Golden Dragon Tempest. Na makikita si Muhu na nakatingin lang dito habang nakangiti. At dito na po nagtatapos ang ika-173 kabanata.